ito naman yung kasunod na vlog dun sa last vlog na in-upload ko. Ito yung the day after. Magkikitain ulit akong kaibigan, but ibang kaibigan to dun sa kinita ko na nakaraan. Galing ako ng dito, 2205. Hulaan nyo na lang postal code ng anong bayan nyo sa Zambales. Then, pupunta naman ako dito ng iba. Kasi doon kayo magkikita nung friend na kikitain ko. So, itong kikitain ko na to, isa rin siya sa kino-consider ko na best friends. So, bale, magka-classmate kami nung pareho pa kaming sa Zambales nag-aaral. Then, nagkahiwalay kami kasi pareho kaming umalis na ng Primsu. Ako nag-transfer ako dito sa Bohol, then siya nag-transfer siya sa Tarlac. Then saktong-sakto itong uwi ko na to, umuwi rin siya. So ginrab na namin yung opportunity na magkita kasi nga napaka-rare moment lang nito. Nung huling kita namin May of 2024 pa. Then ngayon August na ng 2025. Nung humuwi ako noong January 2025, nasa Tarlac na siya nun, so hindi na kami nakapagkita. So ayun, saktong-sakto na umuwi ako dun, umuwi rin siya, so make sure na namin na magkikita kami. Nakakamiss nga rin bumiyahe papuntang Iba during those times kasi dati sa Iba ako nakatira. But ngayon, every time bumabalik ako ng Zambales, hindi naman ako sa Iba nag-i-stay. So, nakakamiss lang. Kasi almost 2 years ko rin naging tahanan ng Iba. Then ngayon, may bisita na lang ako. Diba? Hindi na ako doon naka-base. So, nakakamiss lang rin. Nakakamiss lang yung buhay that I used to live way back then. Tapos nagulat ako kasi tumaas na pala yung pamasahe sa Victory niyan. 78 na pala kasi nung nakaraang uwi ko noong January, 77. Nung January, 77 pa siya. Then ngayon, 78 na. Although, piso lang naman yun tinaas, but wala lang. Nagulat lang ako. So, ayan. Papasok na rin naman ng iba. During those times, nag-iintay na siya sa akin sa ITC. Kasi galing lang siyang Botolan. Then ako, galing pa ako sa kung saang Lupalop. Kaya mas nauna siya sa akin. Tapos ayun, ang memorable lang din talaga ng Palanginan. Kasi dati, casually, naglalakad lang ako dyan sa kalsada. Naghahanap na makakain, gumagala. Then ayun, ngayon, napakabihira ko na lang mapunta ng Iba. Pagbaba ko ng terminal, sumakay lang din agad ako ng tricycle papuntang ITC. Tapos ayun, doon na kami nakita sa ITC. Hindi ko na na-videohan yung mismong pagkikita namin kasi na-overwhelm na kaming dalawa. Hindi na namin na-videohan. Ayan. Nag-CR break lang din kami bago kami pumunta sa labas. Then, bumili kami ng street foods. Nag-crave kasi talaga ako sa street foods kasi maraming street foods na nasa Maynila or nasa Luzon ang wala dito. Kung meron man, iba yung lasa. So, talagang crave ako sa street foods. So, every time nasa Maynila or nasa Luzon ako, I really make sure na masatisfy man lang yung cravings ko sa mga street foods. Then, ayan, syempre, marami rin kaming baong chika. So, nagchikahan lang rin kami at nanira ng buhay ng ibang tao. Hindi rin kasi talaga kami na tayo mahilig mag-chat. So, ang dami talaga naming chikang napopondo lang. So, ayan, during those times, sinamantala na namin na pag-usapan lahat ng mga dapat namin malamang chismis. Alam nyo ba yung 7-Eleven na yan? Yung 7-Eleven sa harap ng ITC. Ang memorable yan sa akin. Dahil sa masamang pangyayari. But, wala lang. Natutuwa lang ako kasi hindi na ako ganun
traumatized sa 7-Eleven na yan. Kahit pa paano nakakaya ko nang balikan siya. Unlike naman dati. But ayun, sa dinami-dami ng branches ng 7 sa iba, most of them memorable sa akin. Lalo na yung nasa Palanginan, yung katabi ng Santa Cecilia Hospital. So ayun, after namin magchikahan doon, pumunta lang kami ng CSI para maiba naman yung environment. Then bumili lang kami ng siomai kasi gutom pa kami, and favorite talaga namin yung siomai sa Siomai King, if I'm not mistaken. That's Siomai King. And ayan, nagchikahan lang ulit kami. Nanira lang kami ng buhay ng ibang tao. Inaantay rin namin yung reply ng isa pa naming kaibigan, si Je, during those times kasi naka-duty siya sa Jollibee. So, and plano namin siya i-meet. So, inaantay lang din namin yung reply niya. Kaya ayan, habang iniintay namin yung reply niya, hindi rin muna kami agad pumunta ng Jollibee. Kaya ayan, chismisan muna kami sa CSI. Kasi CSI ang isa sa paborito naming tambayan dati bukod sa ITC. So ayan, parang nire-relive lang namin yung buhay, yung routine namin nung para pa kaming sa Zambales naka-base. Tapos ayun, shortly after that, pumunta na rin kami sa Jollibee, although wala pang reply yung friend namin. Then uuwi na rin sana ako kasi nga sabi ko around 7 uuwi na ako kasi baka abutin ng 1.5 oras yung biyahe ko pa uwi. Ayoko namang gabihin masyado kasi nga madilim na, baka habulian naman ako ng aso. But ayun, siguro around 7:30 na rin ako nakauwi kasi nga inantay pa namin yung isa naming friend para kahit paano magkita naman kami, kasi kung hindi ko pa i-grab yung opportunity during those times na makipagkita kay Je, most probably hindi na talaga kayo magkikita kasi nga may mga iba pa rin ako naka-schedule. Then siya din may duty siya, so halos it's really impossible na magkita kami if ever. So during those times, papunta na kami sa Jollibee. Naglakad na lang kami, total malapit lang naman. Then nakakatuwa nga kasi habang iniintay namin si Je sa Jollibee, nakita pa namin yung papa niya, which is kakilala nga rin namin ni Thea. So parang naging mini reunion siya. Mini reunion namin kasama yung mga taong madalas namin nakahalubilo way back then.